ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D.E. Alcantara. Si Sen Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayon 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan at ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Grabe, no? Mr. President, this is a blatant lie. Isang malaking kasinungalingan. I wish I did not have to borrow your time in this privileged hour to demonstrate how crooked my accuser is. I know most of you have probably witnessed the proceedings in the investigations conducted by both houses of Congress where he has so far appeared. But I beg your indulgence in defense of my name, which Mr. Hernandez conveniently dragged to take the heat off him and his cable. A desperate attempt to divert attention away from the real issue, his own involvement in ghost projects and questionable dealings. Mga kababayan, huwag niyo kakalimutan, kahit ano pa sabihin dito ni Senador Jinggoy Estrada, ang magpapatunay na may katotohanan na damay siya dyan, ebidensya. Kahit anong pa isatsat mo dyan. Batay sa aking mga nakalap na sinumpaang salaysay ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez, malinaw na sangkot siya sa mga ghost projects sa Bulacan. Pinatotohanan ito ng hindi lamang isa, kundi 3 opisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, 1st District Engineering Office, ay kapwa kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni na John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan 1st District Engineering Office, Ernesto Galang, Hepe ng Planning and Design Section ng Parehong Distrito, at Norberto De Leon Santos, Hepe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpaan salaysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Hernandez. Ang dalawang ito ay kabilang sa tiniguruan ni Senator Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga suki sa kasino. Si Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, ay nakapaglustay na abot ng 435 million at nakapaglaunder ng perang humigit sa 1 bilyong piso. Samantalang si RJ, alias Sandro Bernardo Park, ay umabot naman sa 16.9 million ang natalo sa kasino. Wala naman. Ginoong Pangulo, malinaw ang paglalahad ng ating... Wala namang connection yung mga sinasabi mo doon sa pagdamay siya. Hindi naman ibig sabihin, Senador Jinggoy, hindi naman ibig sabihin nagkakasino yung mga yan, wala ka nang kinalaman. Ikaw no, para ka namang bata na... Ibig mo sabihin, porket mga nagkakasino sila, ibig sabihin, porket nakakurap sila ng pera sa DPWH, di ka nadamay. Para bang sinasabi mo, madumi sila, ikaw malinis. Pwede naman madumi kayo pare-parehas. Baka nakakalimutan mo, Senador Jinggoy, yung nangyaring korupsyon dyan sa DPWH, walang kulay yan. Dilaw, pula, kahit sino pa, mga DDS, taga-suporta ni PBBM, walang kulay dyan. Ang nangyari kasing nakawan dyan sa pondo ng DPWH, mga kababayan, magkakalaban man sila sa usaping politika, pero pagdating sa panggagatas dyan sa kumpanya na yan, nagkakasundo sila. Walang kulay dyan. Tignan mo nga si Martin Romualdez nadamay. Nadamay, di ba? Oh. Ating kasama, Senador, na ang kanilang mga gawain ay nagpapahiwatig na sila'y sangkot sa paglilinis o paglalaba ng mga nakulimbat nilang pondo ng bayan. Sa aking pagtatanong nitong nakarang Lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos, inamin niya na naghatid siya ng kabuwang 1 bilyong piso mula taong 2020. Mga kababayan, o nga pala, to be fair, may sasabihin ako.
Ngayon ko lang na-realize, ha. To be fair, ha, hindi ko sinasabing hindi sangkot to mga to. Excuse me. To be fair, ha, may sasabihin ako, may napansin ako rito sa usaping flood control. May napansin ako. I-address ko sa ito, Ombudsman Boying Remulla. Hintayin mo. 22 hanggang taong 2025 sa DPWH at iniabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos, ang halaga ng pera na kanyang dinadala na minsan ay nakalagay sa mga kahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. Nak. Sinabi rin ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez na Gusto ko yun. Kapal ng mukha mo. Gusto ko yun, ha. Senador Jinggoy, gusto ko yung lines mo na yun, ha. Parang inosente ka doon, ha. Hindi ba pwede paras kayo na makapal ang mukha? Bakit siya lang? Hindi ba kayo pwede paras dalawa? Siguro naman, pwede naman kayong dalawa. Tuloy natin. DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng Sims Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, na may alias na PJ Castro Construction Asuncion, na pinangalanan din ni Senate President Pro Tem Lacson, na kabilang sa BGC Boys, ay may kabuang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit 280 million pesos. Kung nakakapagpatalo ng 10 milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Ang ginagawa rito ni Senador Jinggoy, sinisira niya yung kredibilidad ni Bryce Hernandez. Totoo naman itong mga sinasabi niya. May mga patunay na itong si Bryce Hernandez tsaka itong si District Engineer Alcantara nakakapagpatalo ng milyon-milyon sa kasino. At meron hong mga mga talagang mga high-end na mga sasakyan. Oh. Pero Senador Jinggoy, mo kakalimutan, hindi porkit ganyan sila, wala kang kasalanan. Di ba? Kung sakali totoo, ha? Kung sakaling totoong talagang may kinalaman ka rito, nakatanggap ka ng pera. Siguro, pagkakaiba nyo lang, siya, yung pera, na kinukurap niya sa DPWH, ginagastos niya lang. Ginaganon niya lang. Ikaw naman, kung sakaling totoo, ikaw, minamahal mo. Ha? Tinatago mo. Ganun lang kasi hindi naman ibig sabihin ganyan si Bryce Hernandez, wala ka nang kinalaman. Hindi ganun 'yun. Ha? Sabi ko nga sa inyo, wala kayong kinalaman lahat mga senador, wala ring lahat umaamin sa Congress. Sino may kasalanan? Sino damay? Wala. Ibig niyo sabihin ng may mga kasalanan lang itong mga engineer, mga district engineer, itong mga diskaya lang. Ibig sabihin walang mga politiko sa likod nila. Walang umaamin. Sino aamin? Mga vlogger na lang. Ako na lang aamin. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.